everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Coffee Cavite page. And now, let's welcome Pastor Ruben Louis Russet. God is good all the time. Yes, Lord. God is good. Sing it out. All the time. Praise the Lord. God is good. Woo-hoo. All the time. God is good. All the time. Thank you, Lord. God is good all the time, and all the time God is good. Good evening po sa ating lahat. We welcome you to OPM Online Prayer Meeting live dito sa Jesus Coffee Cavite Church. Ako po si Pastor Ruben. Kasama natin si Yan, welcome po. Good evening. Papagpalang gabi sa ating mga kapatid. Batiin natin mga online viewers. Hello po. Good evening, Sister Mami Elizabeth. Good evening, Sister Josie Dogoy, Sister Faustina, Princess Laksamana, Sister Grace, Sherry Clario. Thank you, Lord, for joining us tonight. Ayan. Huwag po natin kalimutan i-share at itag yung ating mga mahal sa buhay. Let's share and tag our loved ones through this live video. Ibahagi natin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Thank you, Lord. And if you're joining us sa ating series mula Monday hanggang ngayon and we'll finish Remedies, pakitype naman dyan, series completed. Thank you, Lord. Hello po, good evening, si Steph, Celine Rovillos. Kung kayo po yung first time na maka-join tonight, pakitype naman dyan, new blessing. Ayan. Thank you, Lord. Ninang Amor, good evening po. Salamat sa Diyos. Melody Pajo, Brother Huge, Sister Maricel, good evening sa ating lahat tonight. We will finish our series at sino dito blessed na blessed ka, nagkaroon ka ng hope na meron palang pag-asa sa mga pinagdadaanan nating mga mental problems. And mamaya pag-uusapan natin yung restlessness. Meron ding remedy ang Diyos kapag tayo hindi makatulog, para bang hindi natin alam yung gagawin. Ayan, hello sa iyo, Brother Carl, Stephen, Ate Ruth, good evening po, Kuya Genesis, Mami Beng, Brother Randy, Sister Mel, si Mami Ading, batiin mo. Ayan, thank you, Lord God. Sister Leia Lucena, ayan, paki-comment po yung mga first time natin, new blessing. Welcome sa ating online prayer meeting. And sama-sama tayo, manalangin, humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon at hayaan natin na pagpalain niya ang ating gawain. Salamat sa Diyos. Ito sa I to invite you to join us in a word of prayer. Thank you, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Tonight, Lord, we honor and worship you. We bless your name. Salamat po sa pagkakataon na ito. Muli kami ay malaya na makakalapit sa iyong trono na ibubuhos po sa amin ang pagpapala ng iyong salita. And tonight, Father, we ask of your holy presence, the Holy Spirit, to just be with us, speak to us and through us, Lord God. Dalayan po namin ang kapuspusan ng iyong Espiritu. Pagkalooban mo po kami, Panginoon, ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Salamat po, Lord, sa lahat ng mga pinag-usapan dito sa OPM. Alam ko, Lord, tinatanim mo sa aming mga puso. Tutubo, lalago, magkakaroon ng maraming bunga. Kaya, Panginoon, patuloy ka namin pupurihin. Patuloy ka po namin sasambahin. Ang mga awitin na ito ay patuloy na nangungusap sa amin at katapatan ng iyong pangako at salita. Kaya, Lord, sa aming mga pagpupuri, pagsamba, pag-awit, dalangin namin, manahan ka. Samahan niyo po kami sa aming mga tahanan. Samahan niyo po kami kung nasaan man kami naroon, hayaan mong maranasan namin ang iyong makapangyarihang presensya. Sa gayon, Lord, makaranas kami ng kagalakan, ma-experience namin ng kagalingan, kapayapaan na nanggagaling sa iyo. And Lord, tonight, we thank you for brothers and sisters joining us. Salamat po sa kanilang commitment, sa pakikinig ng iyong salita. Lord, hindi natatapos doon. Isasaliksik namin ito, Lord. Magiging buhay namin, susundin namin, Panginoon. And Lord, yung mga issue sa buhay namin, tutulungan mo kami, ikaw magsisettle ng lahat ng ito. Kaya, Panginoon, tinataas po namin ng gabi na ito. Patuloy ka magbago, mangaral, magturo. Ganun din sa mga kapatid namin may karamdaman. Tonight, Lord, as we declare, and Lord, sinend mo na, ipinadala mo na ang iyong salita. Kaya, ito'y magdudulot ng kagalingan sa aming espiritu, katawan, aming mga isipan at puso. Salamat po, Panginoon.
Dahil ikaw ay Diyos na tapat, patuloy mo kaming binibigyan ng kalusugan, kalakasan. Salamat po sa mga nag-share ng live video. Salamat po sa mga digital evangelists, sa mga lingkod mo, Lord, sa bawat ministry ng gawain ito. Pagpalain mo po kami in a special way, Father. Strengthen us. And Lord, we lift up to you this gathering, Lord God. Ikaw po patuloy na maluwalhati. Ang pangalan mo ang patuloy na maitaas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan natin ang Diyos. Thank you, Lord. Good evening po sa ating lahat. We welcome you to OPM online prayer meeting Mondays to Fridays. Live dito sa Jesus Coffee Cavite. 7 p.m. po. Ako po si Pastor Raban. And Kuya EJ. yan, kasama natin si Kuya EJ, Elijah Joseph. Ayan, sa ating mga kapatid, samahan niyo po kami na magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Sama-sama tayong umawi sa Diyos. Ang awitin natin, manatili ka. Alam mo yun, pag may mga problema, hindi tayo aalis eh. Saan pa ba tayo pupunta? Kay Lord lang tayo babalik. At wala naman tayo ibang pupuntahan na mas makapangyarihan sa Kanya. Kaya sama-sama tayong umawit sa Panginoon as we prepare yung ating mga lyrics. Ipopost natin dyan. Good evening po sa ating mga kapatid joining us, Sister Noemi. Ayan, salamat sa Diyos. Elizabeth, Diana Santos. Thank you, Lord, for joining us. Ayan, sama-sama. Let's sing to the Lord. Manatili ka. Let's praise Jesus. Come on, church. Praise the Lord. We worship you, Lord Jesus. Sing to the Lord. Di ako mag-aalala pagkat Jesus kasama ka. Dumating man ang unos, pag-asa ko'y lubos, tagumpay ko'y sa Diyos. Amen! Hindi ako mangangamba, ang tulong niya ay nariyan na. Dumating man ang bagyo, ako'y nakatayo sa pundasyong bato. Sige na! Manatili ka at ika'y mamumunga, si Jesus ang ating puno at tayo'y mga sanga. Manatili ka, anuman ang problema, pagkapalan ay naghihintay sa'yo. Manatili ka, manatili ka. Sabi mo sa mga kasama mo, manatili ka. Manatili ka. Pasing siga, balik na tayo. Bumalik ka na sa pisit niya. Ang nakaraan ay limutin na. Pagpapatawad na'y lubos, mahabag din ang Diyos, hindi na uubos. Bago yan, lagi umaga. Halika na at awitan siya, mabuti ang kalooban niya. Papawiin ang lungkot, hindi matatakot, lumapit lang sa Diyos. Sige na! Manatili ka at ika'y mamumunga, si Jesus ang ating puno at tayo'y mga sanga. Manatili ka at man ang problema, pagpapalan ay naghihintay sa'yo. One more time. Manatili ka at ika'y mamumunga, si Jesus ang ating puno at tayo'y mga sanga. Manatili ka, anuman ang problema,
Sa buong mundo'y magniningning ang ilaw, magbibigay papuri sa pangalan mo. Come on! Manatili ka at ika'y mamumunga, si Jesus ang ating puno at tayo'y mga sanga. Manatili ka, anuman ang problema, pagpapala ay naghihintay sa'yo. Abansan! Manatili ka at ika'y mamumunga, si Jesus ang ating puno at tayo'y mga sanga. Manatili ka, anuman ang problema, pagpapala ay naghihintay sa'yo. Hey! Manatili ka, manatili ka, huwag kang aalis. Manatili ka, huwag aalis. Manatili ka, manatili ka. Yes, thank you, Lord. Praise God. Amen. Manatili tayo sa Panginoon. Yes, yan ang mensahe ng Lord. At si Jesus yung puno eh. Tayo yung puno ng ubas, tayo yung mga sanga. Ang nananatili sa Kanya at ang Kanyang salita'y nananatili sa atin. Sabi doon, kahit anong hilingin mo, bibigay ng Panginoon. Kaya patuloy tayong maniwala sa ating Panginoon. Manatili, anuman mga problema pinagdadaalan, tuloy lang tayo. At sigurado, mamumunga din tayo. Praise the Lord! Good evening po sa ating lahat. We welcome you to our OPM online prayer meeting live dito sa Jesus Comfy Cavite Church. Ako po si Pastor Roban. Kasama natin si Brother DJ! Ayan. Thank you, Lord. At salamat sa Panginoon sa mga online viewers natin. Thank you for joining us as we worship the Lord. Alam ko, bless ka sa pagpupuri natin sa Panginoon. And please, maging digital evangelist po tayo. Let us share the Word of God. Alam mo yun, every OPM natin, praise the Lord nasa 100 plus shares tayo lagi. Dahil sa'yo yun, and because the grace of God is overflowing and we can reach more people. And we cannot do this alone. Partner po namin kayo sa paghahayag ng mabuting balita. Kaya thank you for sharing this live video, sa paglalike ng ating live video. Salamat po. Binabati natin yung mga first time. Pakitype dyan, new blessing, welcome! Ayan, good evening sa'yo, Brother Raymond, Kuya Andio, ayan, si Tito Remy. Okay. Si Tita Nida. Tita Ricadel. Salamat sa Diyos, si Mami Beng. Inuulit mo lang eh. Ayan, salamat sa Panginoon. Coffee break muna tayo mga kapatid. Ready na tayo sa coffee break. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Comfy Break. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Ayan. Alam niyo ba, sino ang pinakamaraming nasulat na salita sa Biblia? Sino? Si Moises. Si Moises. 125,139 words. Kung ang salita po pag-uusapan, mas maraming sinulat words si Moises kaysa kay Pablo na sumulat naman ng maraming aklat. Alam niyo po yun mga kapatid, is the writer also of Genesis. At binless siya ng Panginoon, siya ay binigyan ng karunungan at nangusap pa Diyos sa kanya eh. Wala pa si Moises in the time of Genesis. Si Adan, si Eva. Paano niya nalaman yung baha kay Noah? Alam niyo, because God spoke to Moses. Sinabi ng Panginoon. And alam niyo yun, pinapakita sa atin na ang Diyos natin nangungusap. At kung paano siya nangusap kay Moises, hanggang ngayon, nagsasalita pa rin ang Lord. Ang kailangan na lang natin gawin, makinig sa Panginoon. That's a good idea! presented by OPM Online Prayer Meeting. Salamat sa ating mga kapatid na sumagot sa ating coffee break. Ayan, good evening po sa ating lahat. Congratulations sa mga nag-comment
bubunutin natin yan. This coming Sunday, mananalo kayo ng mga prizes at load. Ayan, praise the Lord sa ating coffee break question. Patuloy na tayo mag-comment. I-share nyo rin syempre yung OPM natin para lagi tayong kasama sa mga missions natin. Good evening po sa ating lahat. Sa mga kakapasok pa lang, we welcome you to OPM Online Prayer Meeting live dito sa Jesus Coffee Cavite page. Ako si Pastor Roban, kasama natin si Kuya EJ. Yan, binabati namin yung mga kapatid natin international. Konbawa po sa ating mga kapatid sa Japan. Hello po, Mami Kylie, Sister Ethel, Sister Reese Encarnacion sa Middle East. Ate Riza, Kuya June, good evening po. Siyempre yung ating mga kapatid sa Greece, good evening po. Sister Bong, ayan, salamat sa Panginoon. Chicago, California, Brother Ronel, Sister Tina Poles. Ayan, binabati na natin mga kapatid natin sa Batangas, Nasubu. Si Sister Lorraine at saka si Brother Mando. Brother Correct, salamat po sa inyong mga buhay. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. And we invite you this coming Saturday sa ating Zamba, alas 4 ng hapon yung Zamba. Magpupuri, sasayaw, aawit sa Panginoon. Samahan niyo po kami, Sister Bell, na ibahagi natin na dapat natututo tayo magpuri sa Panginoon. Let us worship the Lord through dancing. At syempre, inaabangan din natin yung ating Zambalita, mga balitang pangkalusugan. Ayan. At nandun din yung ating mga Zambarkada. May makikilala na naman tayo doon na may mga challenges, pero lagi namang may sagot ang Word of God. No? Ayan, salamat sa Panginoon. And bukas na bukas din, let us hear from the Lord sa ating kapatid, si Brother Sai. We welcome you sa ating OPM, 7 p.m. po. Kita-kita tayo bukas. Ayan, let us hear from the Word of God sa pamamagitan ng lingkod ng Lord. Ito si Brother Cyril, kaya abangan niyan. Bukas, we're so excited sa ating online prayer meeting. Woohoo! Salamat sa Diyos. Pray, AJ, invite mo rin sila sa kids. Hello po sa lahat ng kids. In-invite ko po ulit kayo sa Kids Church. Saturday at alas 10 ng umaga. Thank you. Iyan, sa mga kids church, ano ba pinag-usapan nyo sa kids church? Yung si God is omnipotent, omnipresent, talagang si Lord ay all-knowing, kita niya rin lahat. So kaya ini-invite namin yung mga kids sa ating online kids church, alas G, Saturday, sama-sama po, invite natin mga anak natin kung paano tayo gano'n na lang ka-bless sa pagtutok natin sa mga anak natin. Sa modules nila, school, academics, higit sa lahat. Lapit natin sila sa Panginoon. Amen! Salamat sa Panginoon. Are you ready for the Word of God? Buksan na natin yung ating mga Bible. Thank you, Lord God. Salamat sa Diyos as we finish the series. Thank you, KJ. Open our Bibles into Ecclesiastes chapter 5. Sa Tagalog po niyan, Mangangaral. Chapter 5, verse 10 hanggang 12. Ayan, habang binubuksan niyo po yung mga Bible, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa ating mga faithful kingdom partners. Patuloy po gawain natin. Ayan, patuloy din ang inyong suporta at pagbibigay. Ayan, hindi lang kayo nagmamahal sa salita. Patuloy kayong nagmamahal sa inyong pagbibigay, sa inyong gawa. Kaya salamat po. Receive the maximum harvest to our faithful givers. Thank you, Lord God. And if you're listening and watching and you are blessed in the ministry, God is touching your heart. Gusto ni Lord na ikaw ay maging blessing din sa ministry ng Panginoon. Kaya in advance, maraming salamat po sa inyong mga giving. Thank you, Lord, for this time na ma-share namin sa inyo ang susi sa financial blessing ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos. Sabay-sabay po tayo magbukas ng ating mga Bible. Basahin natin sa mga ready. Pakitype, I am ready. Buksan na yung mga Bible. Ecclesiastes chapter 5, verse 10 hanggang 12. Let's read the Word of God. Sabi po rito mga kapatid, ang taong maibigin sa pera at iba pang kayamanan, kailanman ay hindi masisiyahan. Wala rin itong kabuluhan. Kung dumarami ang kayamanan mo, dumarami rin ang nakikinabang nito. Kaya wala kang mapapala sa kayamanan mo kundi pagmasdan lang ito. Verse 12, mahimbing ang tulog ng isang manggagawa. Marami man o kaunti ang pagkain niya. Pero ang mayaman, hindi makatulog ng mahimbing dahil sa kanyang kayamanan. Let's close our eyes and bow our heads. Let's pray to the Lord. Father, we thank and bless your name. Salamat po, ikaw ang Diyos na patuloy na magtuturo, mangaral, mangusap sa amin. Give us understanding, wisdom, knowledge.
At lahat po, Panginoon, ng salita na ito ay magiging buhay namin. Help us, Lord, learn from your word. Yung puso namin, Lord, turn it to your word, to your commands. Give us the desires in our heart, Lord, na magtiwala, na lagi kang nakatingin sa aming mga buhay. And through that, Lord, we have peace. Kaya, Panginoon, maraming salamat. Tonight, Lord, we lift up to you this OPM. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Palakpakan natin ang Diyos. Praise the Lord. Ayan, good evening po sa ating lahat. We welcome you to our OPM online prayer meeting. Dito Mondays to Fridays, dito sa Jesus Comfy, Cavite. Ako po si Pastor Roban. Kung kakapasok nyo lang po, welcome. Andito na po tayo sa Word of God. Pinag-uusapan natin is remedy. Ngayon, pag-uusapan natin, we're closing the series about restlessness. Okay, remedy about restlessness. May mga tao po na nakaka-experience yung para bang, hirap magpahinga. O nahihirapan siyang mag-relax because ang resulta ay sobrang ng alalahanin, sobrang mga problemang pinagdadaanan. Na-experience mo na ba? Na ikaw ay para bang hindi ka makatulog. Yung restlessness mo ay nagdulot sa iyo para nahihirapan kang matulog. Sobra ang iyong pag-iisip. Nagre-resulta ito sa sleeplessness eh. And tayo pong lahat mga kapatid, as we start, may mga kanya-kanya tayong ginagawa, pampaantok man lang, okay? Ano ba ang mga remedy ng mga tao? Paki-comment down nga dyan kung ano ba yung mga remedies natin. Ano ba ginagawa mo? Okay, kapag ikaw ay hindi makatulog. Okay, sama pa siguro, nagbabrowse na lang nagbabrowse ng phone. Alright, dahil sa sobrang, alam mo yun, gising pa rin yung kanyang mata, siguro nagkape ka. Ano ba yung mga remedies ninyo pag hindi kayo nakakatulog? Yung para bang ang dami mo kasi iniisip. Lalo na yung kinabukasan iniisip mo. Naku, bukas, bayaran na. Bukas, exam na. Naku, bukas, meron kaming report. Meron kaming meeting na talagang parang mabigat. May malaki kaming decision. Okay? Makinig ng music. Tama yan. Thank you, Lord. Sabi ni isa, nagpe-pray ng matagal. Aba, salamat sa Lord. Okay? Nanonood ng vlogs. Baka lalo kayong magising eh. Nakakatawa yung ibang mga vlogs, di ba? Pero may mga nakakantok din yata. Okay. So, ano ba yung mga, remedies natin kapag tayo ay para bang hindi dinadalaw ng antok? Ayan, salamat sa Panginoon. And, maaari siguro iba sa atin, yung tinuro, magbilang ka ng tupa, di ba? Bilangin mo yung mga stars. Kano pag hindi mo kita yung stars? Ayan, salamat sa Panginoon sa inyong mga comment. And, meron po tayong yung katawan natin, no? Yung isipan natin. Kapag ang dami po nating alalahanin, ang dami nating mga mga worries, anxiety na ito yung nagdudulot para hindi tayo makatulog. Mismo yung katawan natin naapektuhan, nanghihina yung immune system. Ayan, nagiging mahina yung ating physical health. Kaya importante po na nagkakaroon din talaga tayo ng talagang maayos na tulog eh. Okay, magdasal, kumakain, nagkakape. Hindi ko alam sa inyo, pero may kilala ko yung kape. Ano yan eh, pampatulog niya yan eh. Pero para sa iba, magigising. O ba, magandang pampatulog yan eh. Basa ng Bible, okay? Thank you, Lord. So, marami pong dahilan eh. Bakit ba nagkakaroon ng hindi makatulog yung isang tao? Restlessness at yung nagdudulot para hindi siya makatulog. Doon sa binasa natin, sabi niya rito, mahimbing yung tulog ng manggagawa na kaunti ang pagkain o marami. Kumbaga, wala siyang masyadong alalahanin yung sinasabi ng Solomon. And yung writer po nito, ang pinakamayaman na hari sa kanyang panahon eh. Kaya alam nyo nung sinasabi niya, ako, mayaman ako, sabi ni Solomon eh. Hindi makatulog ng mahimbing dahil sa kanyang kayamanan. So yung isip ng hari, no, siyempre isipin niya, baka may kumuha ng kayamanan ko, baka pasukin kami ng masamang loob. Alam mo yun, wala kami mga kasamang sa bahay na marami, mag-iingat sa amin, naisara ko ba yung gate? Somehow, parang totoo ito yung nagiging dahilan. Dahil dun sa mga baka pwedeng makuha ng mga tao, masasamang loob dun sa kayamanan niya, nagiging dahilan para hindi siya makatulog. Sabi sa mga Ngaral chapter 2, ito ba, verse 22 to 23. Kaya ano ang makukuha ng tao sa lahat ng pagsusumikap niya rito sa mundo? Lahat ng pinagsumikapan niya sa buong buhay niya, makapagpapasama lang ng kanyang kalooban. Kaya kahit sa gabi ay hindi siya makatulog, wala rin itong kabuluhan. Kumbaga parang na-experience mo ba yung sweldo ka pero ang iniisip mo yung sweldo mo bus din? Para bang ano ba yan, nagtatrabaho ko pero walang natitira sa akin.
para sumasama yung loob mo, di ba? Yung mga pinagsumikapan mo sa buhay, suddenly parang naisip mo, wala, pambayad ko lang din to eh. Yung pambayad ko ng mga utang, ng mga bills. So, minsan yung sobrang alalahanin, yung sorrow, nagiging dahilan para hindi makatulog yung tao. Ano pa? Eto siguro alam na alam nyo to. Stress dahil sa trabaho. Stress dahil sa mga school projects, reports, thesis. Naku, may exam kami bukas. Paano ba to, di ba? Hindi pa ako masyadong nakapag-review. Ano kaya yung mga questionnaires? O kaya may interview ako. Naku, bayaran na bukas. Minsan na-stress tayo sa mga project ni boss. Di ba? Psalm 127 verse 2. Walang kabuluhan ang pagising ng maaga at pagtulog ng gabing-gabi na sa pagtatrabaho para upang may makain. Kumbaga parang alam mo to, gumigising ng maaga, pagtulog ng gabing-gabi, hindi na siya nakakapagpahinga. So nagiging dahilan yon sa mga stress ng buhay natin, hindi makatulog. Evil deeds. Minsan may mga tao na, ito, pag gumawa ka ng hindi tama, somehow parang hindi ka pinapatulog eh. Tama? Sabi dito sa Kawikaan chapter 4 verse 14 to 16, huwag mong gagayahin ang ginagawa ng mga taong masama. Iwasan mo ito at patuloy kang mamuhay ng matuwid sapagkat ang taong masama ay hindi makatulog. Ayan, kapag hindi nakagawa ng masama o walang naipapahamak, kala mo ba yung mga taong gumagawa ng masama dahil mayaman sila at dahil nakuha nila yung yaman nila sa kasamaan, sila ay nagiging maayos ang tulog? Hindi nakakatulog yan. And di ba totoo yan kapag may kasalanan ka? Parang nag-away kayo ng iyong partner. Okay, may atraso ka sa mami mo, sa daddy mo, para bang hindi ako makatulog hanggang di ko nasasabi tong grade ko sa exam. Okay. Naku, bagsak ako. Paano ba to? Di ba? Minsan hindi ko makatulog eh. Ano pa? Physically, mga kapatid, isa sa mga dahilan yung sakit, pain, or sickness. Si Job. Naalala niyo si Job, di ba punong-puno ng bukol si Job? Ano ba naman yun? Yung pigsa niya sa buong katawan. Sabi niya sa Job chapter 30 verse 17, sa gabi kumikirot ang mga buto ko at hindi nawawala ang sakit nito. Di ba? Can you imagine that? Sabi niya sa Job 33 verse 19, Job 33:19, kung minsan naman itinutuwid ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng sakit tulad ng walang tigil na pananakit ng buto. So, si Job, ano ba yun? Sakit ng likod ko, sakit ng tuhod ko. Sumasakit yung ulo. Alam mo, biglang may kikurit na lang. Naranasan nyo ba yung biglang nagkaroon ka ng pulikat? Diba? Nagising ka. Okay, marami siguro nakaka-experience yan. Sabi pa ni Job sa Job chapter 7, verse 4 to 5. Sabi niya, at habang nakahiga ako, iniisip ko kung kailan darating ang umaga. Napakabagal ng takbo ng oras. Sabi niya, hindi ako mapalagay hanggang magbubukang liwayway. Bakit? Ang katawan ko excuse lang ang katawan ko'y puno ng uod at langib. Nagnanana at pumuputok ang mga pigsa kong namamaga. Wow! Yeah. Job, ano ba yan? Pero alam niyo, hirap ng kanyang pakiramdam, yung kanyang mga pigsa sa buong katawan. Yun yung parang trial sa kanyang buhay. Makakatulog ka ba? Hindi mo alam kung patagilid, paupo, pahiga, nakasandal, padapa. Buong katawan niya, hirap Maybe you're listening, you're watching na para bang, Lord, oo nga talagang nahihirapan ako matulog dahil sa mga nararamdaman ko sa katawan ko ngayon, sa mga lalahanin ng bukas, sa mga bayarin, sa mga bad news na aking natanggap. Hindi ko alam, hindi ako makatulog Di ba? Hindi maganda yung takbo ng business namin, hindi maganda yung report sa office, magtatanggalan na naman, alam mo yun, nagiging worry and sobra na tayo nag-aalala, na-stress ka na. At hindi na nagdudulot ng tulog sa'yo. You become restless. Pero alam mo ang maganda, sabi ng Panginoon Jesucristo, God is offering us rest. Gusto ni Lord magkaroon tayo ng kapahingahan. Sabi niya sa Matthew 11 verse 28 to 13, pakinggan mo to. If you're listening and watching, gusto ni Lord magkaroon ka ng kapahingahan. Gusto ni Lord makatulog ka ng mahimbing. Paano? Sabi rito, kayong lahat na napapagal, nabibigat ang lubha. Alam mo, Jesus, ang context nito patungkol sa mga religious rights, sa mga law, sa mga pagsunod sa kautusan. But I believe it also speaks to our lives kapag nabibigatan na tayo. Kapag nagpapagal, nahihirapan na tayo. Sabi niya,
pumarito kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Isn't that a good news? Na yung Diyos na sinasamba natin, isa sa mga blessing na ibibigay niya sa atin is rest. Gusto ni Lord makapagpahinga tayo. Sabi niya, pasaninin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamot mababang loob at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. And yung kaluluwa, yung soul, yung mind, yung will, yung emotion, yung isipan mo, stress na stress ka na, kakaisip ng mga paano pabayaran yung mga bills, paano kapag nawalan na trabaho, paano gagawin mo, hindi ka makahanap ng work mo. It is the Lord who is giving you rest. Sabi ni Lord, learn from me. Sabi niya sa verse 30, ito'y sapagkat madalhing dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasa. Alam mo itong verse na to, it tells us that spiritual rest is only found in Jesus Christ. Magkakaroon lang po tayo ng kapahingahan spiritually. At nung sinabi ni Jesus dito, soul, even in our mind, in our soul, in our will, in our emotions, pagod ka na ba kakaiyak? Pagod ka na bang masaktan? God is offering you rest. Gusto ng Lord na ikaw ay magkaroon ng kapahingahan. May mga tao naman, mga kapatid, na nagiging maganda naman yung dahilan ng kanilang hindi pagkakaroon ng tulog. And I'm telling you right now, kasi baka na-experience mo to, hindi in a negative way, Pastor. Hindi ako makatulog for a good cause. Ayan, for a godly purpose. Sa Bible kasi may mga ganun eh. Gaya ni David, sabi sa Psalm 132 verse 3 to 5, hindi ako uuwi o mahihigaman sa aking higaan o matulog hanggat hindi ako nakakakita ng lugar na matitirhan ng Panginoon, ng makapangyarihang Diyos ni Jacob. Amen. Napakaganda nung cause, nung reason bakit hindi siya makatulog. Kasi wala pang templo ang Diyos eh. And I pray right now na hindi ka makatulog kapag hindi ka pa nakapagbigay sa Operation Bangon natin. Wala pa. Wala pa tayong lugar na talagang doon na tayo. But praise God, alam ko, binibigyan ka ni Lord ng heart's desire na makapagbigay doon sa ating land, sa property. Alam mo yun, na-experience ko yun eh. Hindi ko alam sa inyo kung na-experience nyo yung sinabi ni Lord, magbigay ka, pero hindi mo binibigay. Naku, hindi ka makakatulog dyan. Ang hirap niyan. Lagi kang bubulungan ng banal na espiritu na sinasabi niya na bigay mo na, kailan mo ibibigay yan. That's a good reason bakit hindi ka makatulog. Amen? Alam mo yan, in Luke chapter 2 verse 37, etong si Anna, prophetess Anna, pinag-usapan namin to sa Bible study. Alam mo yan, bago siya na byuda, 84 years old na taon na siya, sabi rito, 84 years na siya, palagi siyang nasa templo, araw-gabi, sumasamba siya sa Diyos sa pananalangin at pag-aayuno. So ito pong si Anna, if you read that in Luke chapter 2, hindi siya makatulog kasi hinihintay niya si baby Jesus. Hinihintay niya na makita yung Panginoong Hesukristo, yung baby na dadalhin doon at i-dedicate sa temple. At ngayon nga, nangyari. And alam mo yun, minsan kapag meron kang mga prayer request, Lord, gusto ko na pong mangyari ito. Lord, kailan po? Di ba sa mga parabang it causes us na hindi tayo makatulog. Yung restlessness in a good way na tayo lalong nananalangin. So sa binasa natin kanina sa Matthew chapter 11, the good news is right now, God is offering us rest. Kapahingahan. Gusto ng Panginoon ma-experience natin, hindi lamang physically, kasi ang nagsisimula yan, spiritual rest, resulting into our soul, magkaroon ng rest, at yung katawan mo. Kasi konektado yan. Yung soul natin, mga kapatid, yan yung nag-uutos sa katawan. Kapag yung soul, yung mind, yung will, emotion, sinabi niya sa katawan mo, gumising ka, gigising yan. Kapag sinabi niya, matulog ka na, huwag ka nang mag-alala, may kapahingahan, inutusan niya yung katawan mo, papahinga na yan. Pero pag hindi siya tumitigil sa kakaisip, hindi rin matutulog yung katawan mo eh. And ito yung pinag-uusapan natin, yung rest na yon, matatagpuan natin yung kay Jesus. It's just finding peace with the Lord Jesus Christ. And ito yung pangako ng Panginoon sa mga nagtitiwala sa Kanya. And if you are a follower of the Lord Jesus Christ, you can pray to Him, Lord, bigyan niyo po ako ng kapahingahan. Bigyan niyo po ako ng tulog, Lord. Magandang tulog, maayos na tulog para pagising ko, may kalakasan na nanggagaling sa iyo. Amen?
Sabi niya sa Psalm 62 verse 1 to 2, sa Diyos lang ako may kapahingahan. Isn't that wonderful? Sabi mo sa mga kasama mo, sa Diyos lang ako may kapahingahan. Isang beses pa, sa Diyos lang ako may kapahingahan. Ang kaligtasan ko'y nagmumula sa Kanya. Siya lang ang aking batong kanlungan, kaligtasan. Siya ang aking tanggulan, kaya ligtas ako sa kapahamakan. Ang sinasabi po dito, that we can find rest. Paano, pastor? Makakatulog ng maayos. Lahat ng mga alalahanin mo. Lahat ng mga pagsubok, mga gagawin mo bukas. Mga babayaran mong bills. Mga challenges sa business, sa paghahanap mo ng trabaho. Kapag yan lahat ay iniisip mo at iniisip mo, hindi mo kakayanin, hindi ka talaga makakatulog. Pero pag inilagak mo yan sa Panginoon, 1 Peter chapter 5 verse 7, cast your cares to God, for He cares for you. Alam mo bang kayang buhatin ni Lord lahat ng problema natin? Kaya pag binigay mo sa Kanya, Lord, ang dami nito, kaya mo ba to? Sabi ni Lord, easy lang yan. Kung kamatayan nga, tinalo ko eh. Walang makagapi sa kamatayan, pero ginapi ko. God can carry all our burdens. Sabi ni Jesus, lumapit ka sa akin. Cast your cares. Ang ibig sabihin nun, ilagak natin sa Kanya. Ipagkatiwala mo sa Lord. Alam mo yun, kasi minsan, kinakaya pa natin. Itong sakit na ito, Lord, balik ko na sa iyo. Lord, sinabi na ng mga doktor, ganito, pero Lord, ito bigyan mo po ako ng kapahingan, pinagkakatiwala ko na, alisin mo ang pain na nararamdaman ko. Lord, yung mga gagawin ko bukas, pinagkakatiwala ko na po sa iyo. Alam ko, Lord, sasamahan niyo po ako. Lord, meron ako interview, Lord, magsasalita ka sa pamamagitan ko. Lord, itong business ko, pinagkakatiwala ko na sa iyo. Hindi na ako masyadong mag-aalala. I trust in your mighty hands. Ilagak mo sa Panginoon. Kaya tayo nabibigatan. Kaya tayo nahihirapang matulog. Ang hirap naman talaga isipin ng mga problema na meron ka. And paano ba i-cast yan sa Panginoon? It is through prayer and trust. Kung ano sabihin ng Panginoon, sumunod ka. Kung ano sinasabi ng Lord sa'yo, sumunod ka. And it is a challenge for us na, alam mo yun, alisin sa isipan natin. Minsan na-challenge yan. Lagi mo pa rin kasi iniisip. Pag lagi mo iniisip, nag-aalala ka pa rin, hindi mo pa talaga naibigay sa Panginoon. Kasi yung word na cast, when He say, cast your cares to God for He cares for you, para yung damit na inilagay mo sa Panginoon. Huhubarin mo na yon at bibigay mo na yon sa Panginoon. So ano yung mga daladalahin mo ngayon? Hubarin mo na yan at ibigay mo na yan sa Panginoon. Kayang-kaya kang tulungan ng Lord kung ipagkakatiwala mo sa Kanya ang lahat ng iyong alalahan. Yung isipan, yung puso mo, yung buong buhay mo, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Di ba anong promise sa atin ni Jesus ng Kanyang salita? Psalm 23 verse 2. Tulad ng tupa. Remember this. Pinagpapahinga niya ako sa masagalang damuhan patungo sa tahimik na batisan, ako'y Kanyang inaakay. Dadaling ka ni Lord dun sa mainam na pastulan at makakatagpo ka ng kapahingahan. Ang kailangan lang natin gawin, we just need to cast our cares to God, to trust Him. Na Lord, itong di ko alam gagawin sa family ko sa relationship ko, ito lagi nagiging burden sa akin. Pero Lord, binibigay ko na sa'yo, alam ko, dadalhin mo kami sa maganda. Sa mainam na pastulan, sa tahimik na batisan. Lead me, Lord. Ang problema natin kasi minsan may struggle pa tayo to submit doon sa authority, sa leading ng Panginoon. Yung Kanyang will, hindi yung sarili nating will. Kasi tupa tayo, siya yung pastor. Siya nakakaalam ng lugar kung saan may mainam na pastulan, kung saan may tahimik na batisan. Minsan kasi nagiging mas magaling pa tayo kay Lord. Lord, bakit nangyari to? Lord, bakit ganito to? Bakit ganito to? Bakit nawala to? Minsan, we question God, and yung Kanyang wisdom, kinu-question natin. Tandaan niya, Isaiah 55, yung isipan ng Diyos, iba sa isipan natin. Yung pamamaraan ng Diyos, iba sa pamamaraan natin. Kung gaano kataas ang langit, mababa ang lupa. His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Alam mo yun, huwag mo sabihin,
kontra lagi si Lord sa mga plano ko. Hindi siya kontra. Kasi kapag sinabi mong kontra, pantay kayo eh. Hindi kailanman magiging kontra ang kalooban ng Diyos sa kalooban natin. Kasi hindi tayo magkaparehas. Ayaw lang talaga kasi natin magpasako. Kaya tayo masyado nag-aalala kasi ayaw natin magtiwala doon sa magandang lugar na hinahanda niya para sa atin. We just need to trust Him and cast our cares to Him, our life to Him. Lord, sige, kung saan niyo po ako dadalhin. And when we say we trust God, we will fully obey Him. Susunod tayo eh. Di ba kahit anong mangyari, Lord, sana po anong nangyayari, susunod ka lang. Kanan, kaliwa, kahit na ano man yung mga pinagdadaanan natin. Because He knows what's best for us. He knows what is right for us. Amen? So alam nyo, it's just trusting the Lord. Putting Him our cares. Lord, sige na po, nire-release ko na yung control. Hindi na po ako binibigay ko na po sa inyo. And as you continue to dwell in His presence through prayer, hearing His word, maririnig mo, Panginoon. Sasabihin niya sa iyo kung ano gagawin. Hindi ibig sabihin, binigay mo na sa Panginoon, titigil ka na sa relationship mo sa Kanya. Hindi. Lalo ka dapat lumalim. Lalo ka dapat maging matatag. At through that, magkakaroon ka ng peace. Bawat gabi, makakatulog ka na may kapayapaan. Kasi yung problema mo, binigay mo na sa Panginoon. At hinihintay mo lang yung instruction niya para makasunod ka sa Kanyang kalooban. Pangalawang reason para hindi tayo, alam mo yun, mapuyat or hindi maging restless. Tandaan mo, every time we sleep, habang makahiga ka sa kama mo, God watches. He is watchful to His people. Kailangan maintindihan mo na ang Diyos natin, binabantayan tayo. He surrounds us with His angels. Kapag natutulog ka, mananalangin ka, Lord, samahan niyo po ako sa pagtulog ko. Walang kasamaan na papasok sa amin. Lumusob man ang kadiliman, Lord, hindi magtatagumpay. Psalm 121 verse 3 hanggang 4. Hindi niya papayagan na ikaw ay mabuwal. Siya'y nag-iingat sa iyo ay hindi natutulog. Tayo natutulog, pero si Lord hindi natutulog, kakabantay sa atin. Pakinggan mo ito. Ang nag-iingat sa mga taga-Israel ay hindi umiidlip o natutulog. In Jesus' name. Hindi natutulog si Lord, binabantayan ka niya. So wag kang mangamba, wag kang matakot. Kung ano yung mangyayari sa gabi. Ano yung mangyayari habang natutulog ka? God is watching over us. Sinabi ng Diyos kay Moises sa Exodus chapter 33 verse 14, ako mismo ang sasama sa iyo at bibigyan kita ng kapahingahan. Isn't that wonderful na kapag ang Lord kasama natin, may rest? Bibigyan tayo ng rest. So, pagkatiwala mo sa Lord, natutulog na po ako. Pero alam ko, hindi ka tulog, Lord. Bantayan niyo po ako, ang aking mga anak, ang pamilya, ang aming tahanan, mga possessions namin, ang aming buong sambahayan. Samahan niyo po kami. And if you really believe that God is listening to you, He's watching over you, matulog ka, bibigyan ka niya ng peace. Sabihin niya sa iyo, anak, ako bahala sa iyo. Sige, matulog ka na, magpahinga ka na. Amen? Hindi ka magiging restless. Pangatlo, and as we finish, is yung Psalm 127 verse 2, pwede mo i-highlight sa Bible mo yan. Binasa na natin yan. Sabi rito, 127 verse 2 ng Psalm, walang kabuluhan ang paggising ng maaga at pagtulog ng gabing-gabi na sa pagtatrabaho upang may makain. Sabi niya rito, dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng mga pangangailangan ng kanyang mga minamahal kahit sila'y natutulog. That's a promise to claim. Na sinasabi ng Lord dito, habang natutulog yung kanyang mga anak, hinahanda na ng Panginoon yung mga pangangailangan natin bukas. Ulitin ko habang natutulog tayo, you pray this prayer. The Lord, salamat po. Sa aming pagtulog, hinahanda mo na mga pangangailangan ko bukas kasi yan ang sabi mo. Amen. Isang beses pa, sabihin mo, manalangin ka, Lord, sa aming pagtulog, maraming salamat po sapagkat hinahanda mo na at ibibigay mo ang aming mga pangangailangan habang kami natutulog at paggising namin, ibibigay mo ang mga pangangailangan namin. In Jesus' name, amen. Remember that promise. You pray that promise in your prayer time. Na Lord, sleep na po ako, pero Lord, salamat
Kasi bukas hinahanda mo ng mga pangangailangan ko. Sabi sa Psalm 62 verse 5, sa Diyos ko lang matatamo ang kapahingahan dahil binibigyan niya ako ng pag-asa. Kapag alam mo itong mga pangako ng Panginoon na ito, hindi ka matatakot sa pagtulog mo sa gabi. Hindi ka mag-aalala sa kinabukasan. Kasi pangako niya ito. Meron tayong kapahingahan. Alam mo yun yung sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 34. Alam natin yun, yung 33. Seek first His kingdom. Unahin mo lang ang Panginoon. Seek first His kingdom and live righteous, ang kanyang katwiran, at lahat ng mga pangangailangan mo, bibigay niya sa iyo. Dadagdag niya yan eh. Sabi niya sa verse 34, kaya, kapag inuna mo ang Panginoon, ginawa mo na pinapagawa ng Lord, sabi niya, huwag ka nang mag-alala tungkol sa kinabukasan. Parang sinasabi ni Jesus, ako bahala sa iyo. Dahil ang bukas may sarili na siyang alalahanin. Sapat na mga alalahaning dumarating araw-araw. Tandaan mo to mga kapatid, sa ating pagtulog, kung tayo man ay nakaranas ng matinding pag-aalala at nagiging dahilan ng, alam mo, gising ka pa din, anong oras ka na, gising ka pa rin, hindi ka na nakakapagpahinga, God is watching over you. And God is preparing the blessings para sa kinabukasan. Kailangan mo gawin pagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng yan. I want to finish with Hebrews 4, verse 9 to 10. Kaya may kapahingahan. Kaya may kapahingahan pang nakalaan sa mga taong sakop ng Diyos. Nagpapasakop ka ba sa Diyos? Are you under the will, the word of God? The authority of God? May kapahingahan eh. Sabi dito, ang kapahingahang ito'y katulad ng pagpapahinga ng Diyos sa ikapatong araw. Nung ginawa niya yun, di ba? 6 days. On the 7th day, He rested. Hindi dahil napapagod ang Diyos. It was a pattern for us to follow. At ito po ay nagpapakita na ito yung mararanasan natin. Hindi na inalala ni Lord kung ano na mangyayari sa mga creation niya. Alam niya na eh, created na niya. Kumikilos na yun ayon sa kanyang salita eh. Sabi niya, on the 7th, He rested. Wala nang alalahanin, wala nang worries, wala nang, alam mo yun, anxieties, takot. Wala na. Sabi rito, kapag ikaw ay nagpapasakop sa Panginoon, makaranas ka ng kapahingahan. Tulad ng pagpapahinga ng Diyos. Sabi sa verse 10, sapagkat ang sino mang magkakamit ng kapahingahang mula sa Diyos ay makapagpapahinga rin sa mga gawain niya. Tulad ng pamamahinga ng Diyos matapos niyang likhain ang lahat. God is offering you right now rest. Ayaw ng Lord na ikaw ay patuloy na manghina spiritually, in your soul, emotionally, mentally, and even physically. Kailangan mong gawin, ano yung mga alalahanin mo? Ano yung mga takot mo? Ipagkatiwala mo yan sa Diyos. At higit sa lahat, magpasakop tayo sa Kanya. Sa pamamagitan nito, mararanasan natin yung kapahingahan. Can you close your eyes and bow your heads? Let's pray together. Father, we thank you for your word na nagpapagaan ng aming mga dalahin. As we hear from you, Lord, nararanasan namin ang kapahinga. Thank you for that rest na pinramis mo sa amin, and we are receiving that rest, Lord. Maraming pagkakataon, ang aming buhay ay hindi nagpapasakop sa iyo. Maraming pagkakataon na meron kami sariling daan, looban. Ayaw namin at di kami nagtitiwala sa iyo. Sinusunod namin yung gusto namin, yung sarili lang namin. At nagdulot ito ng matitinding problema, alalahanin, pagkatakot. But right now, Lord, you're changing everything. Ang pangako mo, Lord, makakaranas kami ng kapahingahan sa aming paglapit sa iyo. Sa mga napapagal at lubusang nahihirapan. Sa mga nabibigatan, Lord, lalapit kami sa iyo. Mga alalahanin namin, bayarin, sakit, pambayad sa ospital, alalahanin sa pandemya, sa virus, sa business na nanghihina, sa mga trabaho hindi pa dumarating, sa promotion, sa aming mga anak, sa aming mga pamilya, Lord, we will cast all our cares to you.
Salamat po. Sabi mo, Lord, dadalhin mo kami gaya ng tupa sa mainam na pastulan, sa tahimik na batisan. Pero bago mangyari yun, Lord, kailangan muna naming magpasakop sa iyo. Isuko namin ang aming sarili at humingi kami ng tawad sa aming mga pagre-rebelde, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan at kamalian. If you're that person tonight na sinasabi, Pastor, ako yun eh. Sinunod ko kasi yung sarili ko eh. Diniskartehan ko kasi sa sarili ko, kaya nakakaranas ako ng ganitong problema. Hindi kasi ako nagpasakop sa Diyos, hindi ko sinunod at inalam ang kanyang kalooban. But right now, God wants to forgive you. God wants to give you rest. Lumapit ka sa Panginoon. Sabayan mo ako sa panalangin kung ikaw yun at gusto mo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa, puso, isipan sa ating mga buhay. Galing sa puso. Bigkasin ang ating bibig. Sabayan mo ako sa panalangin. Sabihin mo ngayong oras na ito, kahasaan ka man ngayon, pray this prayer true, sincere from your heart. Humingi ka ng tawad. Sabihin mo, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako. Sinunod ko ang sarili kong kalooban. Hindi ako nagpasakop sa iyo. Panginoon, isa po akong makasalanan. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko po ang puso ko. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Ikaw po ang maghari sa akin. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapatawad mo, sa buhay na walang hanggan, at sa kapahingahan sa aking buhay. Salamat po sa kapayapaan. Salamat. Lahat ng ito tinatanggap ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lapakan natin ng Diyos. Thank you, Lord God. Kapatid, if you pray that prayer with us, we believe that the Lord has forgiven you. Maaring sa buhay natin, sasabihin mo, Pastor, dami kong kasalanan. Dami kong pagkukulang sa Lord. Kapatid, mas marami yung habag at pagpapatawad ng Diyos. Pinatawad ka na ng Panginoon, and right now, God is giving you a fresh start. Kasabay nito, yung kaligtasan ng inyong kaluluwa, kasabay nito, giving you rest. Mamaya, pagtulog mo, alalahanin mo ang mensahe ng Panginoon. Pagkatiwala mo lahat ng iyong mga alalahanin, isipin mo, nakatingin sa iyo yung tatay mo sa langit. Binabantayan ka ng kanyang mga anghel. At kahit anong gawa ng masama, kaawa, hindi mang maghaharit, mananalo, kasi ang makapangyarihan Diyos ang magbabantay sa iyo. Higit sa lahat, nagpasakop ka na sa Panginoon, kaya yung kinabukasan natin, hinahanda niya na ang lahat ng ating mga pangangailangan. Amen? Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord, mga kapatid. If you pray that prayer, we believe that you've got born again. Simula na to para sa iyo. Bago simula. Kaya para bang sanggol. Alam mo yung baby spiritually. Kailangan mo ng gatas para lumagol, lumakas. At yung gatas spiritual ay yung salita ng Diyos. Kaya ini-invite ka namin, mga kapatid, to listen, join us, watch, and syempre obey the words of God. Dito sa OPM Online Prayer Meeting from Mondays to Fridays, pagdating ng Sunday, 10:00 tayo ng umaga. Ini-invite namin kayo just to hear and listen and just receive the promises of God. And bigyan mo kami ng isang taon, makikita mo, babaguhin ng Lord at patuloy na babaguhin, pagagandahin ng Lord ang inyong mga buhay. Amen. Amen. Praise the Lord. In 5 minutes, we're done. But before we go, sabay muna tayo, manalangin tayo. And this prayer, para bang gawin mo itong panalangin bago ka matulog. We will pray na alisin ng Lord yung restlessness and we are receiving that rest. Samahan niyo ako. Let's close our eyes and bow our heads. Kung nasaan man tayo, sabihin mo, yes, Lord. Agree with us. Sabihin mo, in Jesus' name, I receive it. Yes po, tinatanggap ko po yun sa buhay ko. One more time, manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po. May kapahingahan sa iyo. Sa aming pagtulog, inaalis na namin, Lord, lahat ng mga takot, alalahanin. Lahat mga problema namin, mga inaalala namin, Lord, nagkakatiwala na po namin sa iyo. Problema sa pamilya, sa business, sa mga pangangailangan namin. Lord, sabi ng iyong salita, ikaw mismo. Sabi mo po, Panginoon, sa aming pagtulog,
Hinahanda mo na at ibibigay mo ang aming mga pangangailangan kinabukasan. Habang nagpapahinga kami, you are preparing the blessings for tomorrow. Kaya Panginoon, salamat po. Through this, we have peace. We can find rest. Lord, salamat. May dalahin, pero yung mga mabibigat, pinapagaan mo na. Yung mga napapagal at lubhang nabibigatan, Lord, inaalis mo na at binibigyan mo na mas magaan na pamatok. Mas nagiging madali, magaan ang aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa pagtitiwala namin sa iyo. Ikaw magdadala sa amin sa mainim na pastulan. Habang natutulog kami, Lord, yung mga anghel mo, binabantayan kami. Hindi mo inaalis ang iyong mga mata sa iyong mga anak. Sinasamahan at Lord, salamat sapagkat ang nagbabantay, ang nag-iingat sa amin, hindi napapagod, hindi natutulog. Kaya Lord, through this, we can find rest. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Inaalis mo na lahat ng worries, lahat ng anxiety, lahat ng depression, stress, pinagkakatiwala namin sa iyo. And we are receiving your rest, we are receiving your peace sa aming mga buhay. Salamat po Panginoon, patuloy mo kaming proteksyonan laban sa virus, sa gawa ng kaaway, sa mga disease, sickness, at lahat ng gawa ng kaaway para kami wasakin, Panginoon. You are covering us with the blood of Jesus. Our family, our children, our friends, our pastors, Reverend, Bishop, Lord, salamat po, even our government leaders. Salamat po sa araw-araw na pag-iingat mo. Patuloy mo po kaming samahan. And Lord, right now, we pray special prayers for our brothers and sisters na watching, na merong karamdaman. COVID-19 positive right now in the name of Jesus. From the crown of your head and to the soles of your feet, God is healing you. COVID-19 has no power against you. Inaalis na ng Panginoon lahat ng disease, virus, bacteria, cancer, tumor, lahat ng tumubo sa iyong katawan. Nililinis ka na ng kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Sa kanyang salita na pinadala, pinagaling ka na. Sa kanyang mga latay, pinagaling ka niya. Sa kanyang banal na espiritu, pinagaling ka niya. Receive your healing. Mentally, emotionally disturbed, stressed, depressed right now, God is giving you peace. God is giving you joy. Receive that healing, receive that joy, receive that victory, receive that provision and protection. Receive it in the name of Jesus. Panginoon, maraming salamat po. Lahat ng ito, O Diyos, tinatanggap namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ng tumanggap, sumigaw, Amen, Amen, Amen! Woohoo! Praise the Lord! Good evening po sa ating lahat. Thank you for joining us on our online prayer meeting, OPM Live dito sa Jesus Comfy Cavite Church. Mondays to Fridays, 7 p.m. Kita-kita po tayo bukas. Kasama natin si Brother Cyril. Ako po si Pastor Roban. Kasama natin Kuya AJ. Salamat sa mga nag-share ng ating live videos. Yan. Sa mga Kingdom Partners, maraming salamat po. Sa mga magiging Kingdom Partners pa lang sa pagbibigay ninyo in advance, God will bless you. Will give you a maximum harvest. Amen. Sa mga nag-share ng live video na ito, sa mga nagtag ng mga mahal sa buhay, maraming salamat po. Pati sa mga new blessings. Thank you, Lord God. Sabay-sabay tayo. I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name, amen. Sigaw mo, power is in you. Messiah, that's Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of all Lords. Tandaan nyo mga kapatid, nakatingin ng Panginoon sa atin. Binabantayan niya tayo and we can find rest. Again, God bless you. Thank you for joining us. I am Pastor Roban. Have a great night. See you again.